Taon 2000, uso pa ang Yahoo Mail, MSN Messenger, Windows 98. Panahon na, yun na sobrang curious pa ng mga tao sa internet. Karamihan, di pa marunong mag-ingat sa mga suspicious emails or attachments. Then one ordinary day, may mga taong nakatanggap ng email na may subject line na I love you. What up, folks? Welcome back sa channel. Today, pag-uusapan natin ang isa sa pinaka-interesting na cyber stories sa buong mundo, ang I love you virus. Imagine mo, isang simpleng I love you lang ang subject ng email, pero ito pala ang magpapahinto sa milyon-milyong computers sa buong mundo. Sounds unbelievable, di ba? Pero nangyari talaga ito. So, paano nagsimula ang virus na to? At bakit may Pinoy na nasa likod ng lahat? Let's dive in. Taon 2000, uso pa ang Yahoo Mail, MSN Messenger, Windows 98. Panahon na, yun na sobrang curious pa ng mga tao sa internet. Karamihan, di pa marunong mag-ingat sa mga suspicious emails or attachments. Then one ordinary day, may mga taong nakatanggap ng email na may subject line na I love you. Siyempre, sino ba naman ang hindi ma-attract sa ganitong title? Love letter, secret admirer, at sa attachment nakasulat pa, love letter for you.txt.vps. Ang akala ng iba, simpleng text file lang. Pero once na i-open mo, game over. Ang file na .vbs ay ibig sabihin Visual Basic Script, isang programming language na kayang mag-run ng command sa Windows. Pag na-click mo ito, automatic nitong kukunin ang mga files mo, mga pictures, music, documents, pati mga email contacts mo. Then, gagamitin nito ang email account mo para magpadala ng I love you email sa lahat ng nasa contacts mo. So, parang chain reaction. In just a few hours, kumalat ito sa buong mundo. Ayon sa mga reports, within 24 hours, more than 45 million computers were infected. Government offices, banks, media companies, lahat naapektuhan. May mga kumpanya pang napilitang i-shutdown ang kanilang email servers para lang mapigilan ang pagkalat. Ang tanong, sino ang gumawa nito? Ang pangunahing suspect, isang Filipino student named Onel de Guzman mula sa AME Computer College sa Manila. Ayon sa reports, gumawa siya ng thesis na tinawag na Trojan Horse, a program that could steal internet passwords. Pero hindi ito tinanggap ng school kasi unethical daw. Ilang buwan matapos i-reject ang thesis niya, biglang lumabas sa internet ang I love you virus na may kaparehong konsepto. Marami ang naniwala na si Onel nga ang gumawa. Although later on, sinabi niya na hindi niya sinasadya na kumalat ito globally. Ang intention daw niya ay personal. Gusto lang niyang makakuha ng free internet access kasi mahal pa noon ang dial-up connection. Pero once it spread, the world couldn't stop it anymore. Ayon sa estimates, umabot sa 10 bilyong US dollars ang total damages na dulot ng I love you virus. Maraming files ang nasira, business operations na antala, at may mga tao ring nawala ng trabaho dahil sa cyber disruption. Imagine, isang simpleng script lang na ilang kilobytes, pero halos buong mundo ang tinamaan. Ito rin ang naging dahilan kung bakit nagsimulang seryosohin ng mga bansa ang cybersecurity. After the attack, nagkaroon ng mga bagong batas at mas mahigpit na internet policies. At interestingly, sa Pilipinas, hindi nakasuhan si Onel de Guzman. Bakit? Kasi wala pang cybercrime law sa bansa noong 2000. Kaya technically, wala siyang nilabag na batas. Pero dahil sa insidenteng ito, nagbukas ang mga mata ng gobyerno sa pangangailangan ng cyber laws at digital security education.
Ngayon, more than 20 years later, ginagamit pa rin ang I love you virus bilang halimbawa sa mga tech schools at cybersecurity classes. It taught the world that even the simplest messages can hide the most dangerous threats. At isa pa, pinakita rin nito na kahit mula sa isang maliit na bansa tulad ng Pilipinas, kayang gumawa ng impact, mabuti man o masama, sa buong digital world. Ang I love you virus ay naging symbol ng love and danger. Isang paalala na sa internet, hindi lahat ng I love you ay dapat paniwalaan. So next time na may magpadala sa iyo ng I love you message, siguraduhin mo muna kung galing talaga sa crush mo o sa virus. If you learned something new today, don't forget to like, share, and subscribe to MCs for More. See you on the next one.